Nagpaliwanag si Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng pagtaas ng kanyang yaman ilang buwan matapos niyang maupo bilang Pangulo ng Bansa. Sinabi niya yan sa kanyang press conference sa Hong Kong matapos humarap sa mga OFW roon. Nangako ang Pangulo na susolusyonan niya ang mga problemang idinaraing ng mga Pilipino sa Hong Kong. Ang may balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Casual ang unang sagot ni Pangulong Duterte kung bakit tumaas ng 3 milyong piso ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth 6 na buwan matapos maupo bilang Pangulo. Alam mo kasi nagkaroon ako ng girlfriend, parang sugar mommy ko. And binibigyan niya ako ng pera. Sir, mula nang Vanessa ang first name. Sir, alam po yun ni Ma'am Halilek. Alam, kaya ako gusto patayin ni ano natin. Pero alam mo, itong Pilipinas, pera-pera lang yan eh. Wala akong magawa kung may magbigay ng pera sa akin. Ano siya, parang checker, gano'n. Kalaunan, binawi ng Pangulo ang una niyang paliwanag. Sobra yan sa yung dumating na wala ng purpose ang pera. Tapos hindi ko na malaman kung sino-sino. Maliit ito eh. Yun ang dineclare ko na si income. Nandyan sa kamay ko eh. Election excess. Income. Tingnan ninyo sa return, nandoon yun. Pati sa SALN. Nagbayad ako ng income tax. Ginawa ng Pangulo ang paglilinaw sa isang biglaang press conference sa Hong Kong matapos sumarap sa Filipino community rito. Nangako ang Pangulong ipasisilip sa Department of Labor and Employment ang tungkol sa idinaraing ng mga OFW na Overseas Employment Certificate o OEC. Umano'y napakasikip na tirahan ng maraming Pinoy rito sa Hong Kong, pagpapa 5-6 sa mga OFW at illegal recruitment. Nabanggit din niya ang planong pagtatatag ng isang bangko para sa mga OFW. Nasorpresa naman ang mga Pinoy sa Hong Kong nang biglang sa gitna ng pagkanta ng isang performer ay inabutan ng Pangulo ng mikropono at kumanta ito. Nag-perform din ang Mocha Girls pero hindi nakasama si PCOO Assistant Secretary Mocha Uson na nagbigay naman ng mensahe. Marami po nagagalit sa appointment ko po dahil ako po ay walang kwentang tao, isang dancer lamang po at walang alam. Pero po, nagpapasalamat po tayo dahil meron tayong Pangulo na hindi mapanghusga sa kapwa-tao. Matapos si Uson, balak din ng Pangulong italaga sa gobyerno ang ilan pang miyembro ng Mocha Girls. Not all. But kung gusto nila magtrabaho, tatrabaho ko. There's nothing wrong in working for government. I see none. So, sir, saan pong posisyon, sir? Hindi mo lang pwede maging secretary. But that is a job that is appropriate for this qualification. John Villanueva? Walang problema tingin ko sa isang Pilipino na maghanap buhay. Natanong din ng Pangulo tungkol sa pagdinig ng Kamara sa impeachment complaint laban sa kanya na magsisimula na sa Lunes. I expect them to go for the truth. Kung ano yung totoo, yun na yun. 8:25 p.m. ng Sabado, umalis ng Hong Kong ang Pangulo para bumiyahe patungong Beijing, China para sa Road and Belt Summit. Mula rito sa Hong Kong, Tina Panganiban Perez, GMA News.